Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So mga kababayan, ang ating pong pag-uusapan ay ito pong mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea, yung recent susundan lang natin yung unang vlog natin dyan kasi po meron pong naganap sa Malacanang kahapon. Nagkaroon po ng command conference ang ating Pangulo together with the security authorities, no? Dahil nga po yung nangyaring di maganda sa West Philippine Sea na kung saan yung isa nating RORE mission boat na Onaiza 2 ay nabunggo po ng barko ng China Coast Guard. At ganun din po, nabunggo din po yung ating Philippine Coast Guard boat ng Chinese militia vessel. So, dalawang insidente po yan. So, sa akin po, very commendable ang ginawa ng Pangulo at pinatawag niya ang kanyang mga security authorities, no? Nandiyan po ang Coast Guard, ang DND together with the AFP, the National Security Council, the National Task Force for West Philippine Sea, at sino pa ng mga kabilang sa security authority ng ating bansa. So, yan po yung nasasaad sa Presidential Communication Office. Also, after that, nagkaroon po ng press briefing ang ating magaling, matapang at butihing Secretary ng Department of National Defense na si Secretary Gibo Teodoro. Panoorin lang po natin yung portion ng statement niya, no? Kasi meron po siyang kahilingan. So, yan po. Ladies and gentlemen, fellow countrymen, we have a prepared statement. The President called a special command conference this morning of the National Security and Defense Cluster in order to be briefed and to give his guidance on the latest violation by China of the sovereignty of the Republic of the Philippines. The Philippine government views the latest aggression by China as a blatant violation of international law. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. The use by China of brute force behind these ingenious facades necessitates this course of action. We called for this press conference to give you a clear and factual narrative of what transpired. The Chinese government is deliberately obfuscating the truth. The Philippine Navy and the Philippine Coast Guard are here to give you an undistorted narration of the illegal acts of the Chinese vessels. In short, on or about 6:04 in the morning of Sunday, October the 22nd, 2023, while conducting legitimate rotation and resupply operations within the exclusive economic zone of the Philippines, Chinese Coast Guard and maritime militia vessels, in blatant violation of international law, harassed and intentionally hit Onaiza May 2 and Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra. This occurred within the 200-mile exclusive economic zone of the Philippines, which China has no jurisdiction, authority, or right to conduct any operations whatsoever. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Chinese Ambassador Huang Xilian has been summoned today by Secretary Enrique Manalo
of the Department of Foreign Affairs to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, has been instructed to convey the same to the Chinese Ministry of Foreign Affairs. The Philippine Coast Guard has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation in accordance with international maritime safety regulations. We acknowledge the support of our allies and like-minded nations such as the United States, Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, the United Kingdom, and the European Union in condemning China's aggression and expansionist actions. We call on our people to stand behind the government in executing our constitutional mandate to secure the national interest in the West Philippine Sea. Thank you. So, base po dyan, no, mga kababayan, napakaganda, no, ng sinasabi niya. I-highlight ko lang po dito, no, kung ano po yung sa Tagalog version ng pinaka nagustuhan ko doon sa statement niya. Aside sa the whole statement is a very firm, affirmative, na dapat talaga nating itaguyod ang ating sovereign rights dyan po sa ating exclusive economic zone. So eto po, no, babasahin ko na lang po sa Tagalog ng title po ng artikulo na ito sa Presidential Communications Offices. PBBM convenes Special Command Conference, orders PCG to investigate China's recent harassment in West Philippine Sea. Yun po ang order ng Pangulo kay Admiral Gaban ng PCG. Imbestigahan ninyo. So, ito po ha, yung sinabi sa Tagalog, tinranslate po kasi. Para po sa mga katulad ko rin na hindi gano'n naman magaling mag-English. Kasi English statement po yung sinabi ni Secretary dun eh. No? Ito po yung parang translation sa Tagalog. Hinihimok na lang po natin ang pagkakaisa ng ating bansa sa likod ng gobyerno sa ating mga hakbang upang isecure ang territorial integrity and sovereignty ng ating republika. Kaya po minabuti ng ating pamahalaan sa liderato po ng ating Pangulo na maghayag ngayong araw na ito upang sa ganon ay huwag na pong kumalat ang fake news at anumang mga espekulasyon. Kaya maniwala na lang po sa ating gobyerno at huwag po itong maging ugat ng pagtatanim ng fake news ng China at ng iba pa upang tayo'y magkawatak-watak. Ayan po yung Tagalog version ng latter part na sinabi niya. Na sinabi ko sa inyo may hinihiling siya sa atin. Ayun. Hinihimok niya tayong mga tunay na Pilipino na magkaisa, no? Mag-rally para sa ating bansa. Kung yung ibang bansa nga yan nagagawa, bakit tayo pa? No? At bakit sinasabi niya dito, kaya po minabuti ng ating pamahalaan sa liderato po ng ating Pangulo na maghayag ngayong araw na ito, agaran, upang maiwasan na ang pagkalat ng fake news at mga espekulasyon ng mga disinformation ng mga Chinese disinformation specialists. Kasi kung mapapanood nyo yung mga ibang vlog natin, ang China gumagastos ng billions of dollars for disinformation campaign. No, sisiraan nila, ititwist nila, gagawin nilang divisive ang mga tao doon pero para lang mapaganda ang image nila. At meron po tayong mga kababayang, mga Pilipino, ang gumagawa na yan for their own benefit. Billions of dollars ang ginagastos ng China eh. Gagawin ba yan ng mga kababayan nating mga Pilipino na kampihan pa nila ang Chekwa kung wala silang interest, wala silang nakikukuhang personal na gain sa ganyan? Biriin mo ha, tayo na ang nagrabyado. At kung panonoorin nyo yung buong press conference na yun o press statement o whatever have you, after ng command conference ni Pangulong Bongbong, pinaliwanag po ng PCG officer yung talagang pinakita nila
na talagang sinasadya ng China ang bagay na yon na bungguin tayo. Umiwas yung ating barko, para nga lang kuto sa itsura nila sa screen sa video Biruin nyo yung dalawa pinagtulungan, yung isa, 2 versus 1. Tingnan nyo ang laki na ng barko nila. Ito lang yung barko natin, tapos yung militia vessels nila ganito. 2 giants po. Biruin nyo yan. Tapos ititwist nila. Napanood nyo sa ating unang video nito, itong insidente na to, sa GMA News, na sinasabi na legal daw yung ginawa nila. They're still justifying that because we are encroaching their territorial waters. So yun po mga kababayan, yun ang mahirap na may mga kababayan tayo na kumakampi pa dyan sa pangtitwist ng China. Hindi ko po maintindihan. No? Saka marami tayo na mga mambabatas. No? Yung mga na-vlog na natin kahapon, ilan silang mambabatas ang kumastigo dyan, ang pumuna na. Yung iba naman, hindi natin sila hinihiling na magbigay ng pahayag, kalayaan nila yan. It's their right na manahimik. Pero hindi naman natin sila inaakusang mga kakampi ng China, nananahimik lang sila, ayaw nilang sumali sa sitwasyon. Maybe political, yung kanilang, ayaw nilang isalba yung political career nila. Dahil ngayon, ang tao ngayon ay mainit na mainit dyan sa West Philippine Sea. At kung ikaw ay kakampi pa sa China at ikaw isang politiko, baka na isusulat ka na papunta sa sewer. Hindi ko po hinihiling yan. Kung iniisip nyo, sinasabi nyo na hinihiling ko, lahat sila na magsalita, anong opinion nila? No. Pakinggan nyo may yung video natin. Kaya nga sinabi ko dyan pro-China propagandist. Di ba? The China propagandist na nanahimik. Sino ba sila? Sino-sino dyan? Mahalata nyo naman. Sino yung mga propagandist? Sino yung mga kampi sa China na pinababango ng husto yung pangalan ng China? Di po ba? Tama, mali. O eto pa. Eto lang, kung totoo lang ito Correct me if I'm wrong. Napanood ko lang, may nagsasabi, correct me if I'm wrong kung totoo ito na sinabi daw nila na tubig lang yan sa West Philippine Sea. Bato lang yan. Ibigay nyo na sa kanila, sa Chekwa. Kung totoo man yan, na sinabi nung mga dumedepensa dyan sa China, kung isa man sila dyan na nandyan sa nation building na station, o meron man kayong presidente, meron man kayong mambabatas na nagsabi niyan, kung sino man sila, FU sila. Sabi ko sa inyo. Tubig lang yan. Pero ang tubig na yan ay buhay. Buhay para sa mangingisda natin. Buhay para sa atin kasi hindi nyo alam kung ano yung nasa ilalim ng tubig na yan. Bakit yung mga Chekwa nandyan? Kung yung sinasabi ng isang kakampi nila, na alam ko Chinese propagandist to doon sa kanyang X account, na binabatikos niya yung US Ambassador to the Philippines na si Mary Kay Carlson about pagkampi, I stand with the Philippines to their sovereignty in the West Philippine Sea. Sinasabi niya, sabi nitong kapwa natin Pilipino, nakakampi nitong mga nation building specialist na ito, na sinasabi nilang DDS sila. Wala daw tayong karapatan dyan sa West Philippine Sea. Wala tayong soberenya dyan sa West Philippine Sea. Alam ko, kilala nyo na kung sino yung tinutukoy ko. Lalaki po yan. Wala. So, nasaan dito yung sinasabi ni DND Secretary? Upang sa ganon, ay huwag na pong kumalat ang fake news at anumang mga espekulasyon. Ang pagtatanim ng fake news. Ang tanong, sinabi ba nung DDE sheet na yon na sa kanyang X account kung ano rin ba ang patunay na may soberenya ang mga Chekwa sa ating West Philippine Sea, sa ating Economic Exclusive Zone? Bakit tayo lang ang tinitira niya? Bakit niya tinitira ang Pilipinas? Pilipino siya.
Hinihimok tayo ng DND at ng Pangulo na magkaisa sa bagay na ito. Pero yan, patunay lamang. Even though natirahin mo yung US Ambassador, pero yun na ikakampi natin. Parang tinira mo na rin kami. At sinabihan mo ang Pilipinas ay walang soberenya dyan. Ano yung 2016 arbitral ruling? Ano ang sabi ni DND Chief? Ating exclusive economic zone yan, tayo ang dapat nagpapatrolya dyan. Bakit sila ang nandyan? Bakit sila ang nagpapatrolya dyan? Di ba violation of our rights yan? O anong masasabi mo, ikaw na DDS sheet yan sa account mo? Even though na binabatikos mo ang US dahil sa hate mo sa US government, sapul na rin kami dyan dahil allied namin yan. Kakampi namin yan. Biruin mo, banyaga pang kakampi natin kaysa sa kapwa Pilipino natin. Diyan yung makikita ang mga double-faced idiota ang mga ito. Sinong hindi maha-high blood dyan? Di po ba? At disclaimer lang, hindi ko po hinihiling lahat ng mambabatas natin na magsalita dyan. Karapatan nilang manahimik, even si Sara Duterte, na hindi siya makapagbigay ng statement about that. Pinili niyang manahimik, edi sa kanya yan. Depende na po sa tao kung ano ang magiging implication sa political career yan ni Sara Duterte. Ang sabi nga nila, nakapagbigay ka ng statement mo about Israel-Hamas war. Nakapagbigay ka ng statement mo about sa Russian-Ukraine war. O bakit yun? Hindi ka makapagbigay ng statement. Hindi, nagbigay na rin ng presidente ng statement. Bakit ka nagbigay rin ng statement about yung Israel-Hamas o sa Ukraine? Nagbigay na rin ng statement ng Pangulo. Pero pagdating sa West Philippine Sea, tahimik kayo. Di po ba? Pero karapatan niya yan. Pero sa karamihan ng tao, people are watching. Di po ba? You are being scrutinized and put into a microscope. Parang ang tingin kasi, wala kayong pagkalinga sa West Philippine Sea. Hinahayaan nyo lang yan. Paano kaya pag ang situation, yung lugar nyo, yung karagatan nyo, dyan sa lugar ninyo, ang gawan ng 10-dash line ng China? What you gonna say? What your father will say? Pupunitin ko lang yan. Probably not. I-enforce niya yan. Kaso hindi. Nandun sa Palawan at Luzon lang yan. Wala sa bayan natin yan. Yun lang yung ko. Sasabihin ko sa inyo, paano? I-irony natin. Baliktarin natin ang situation. What if that 10-dash line creeps into dyan sa lugar ninyo? To your waters in the south. What you gonna do? They're stealing your food. They're stealing your resources. What you gonna do? Pero karapatan nila yan, magsalita. Hindi natin sila pipilitin. It's their freedom. Pero yung binanggit nating mga senator, they'll already have spoken. That's why sinabi natin. Even the Makabayan Bloc. Even though I hate them. But they put a firm stand on the West Philippine Sea. Diba? Yung iba na nanahimik, so be it. Pero pagdating ng eleksyon, kayo mga kababayan, magtanong kayo. Tanungin nyo sila. Ano ang stand mo sa West Philippine Sea? If they cannot give you a straight answer, then something's going on wrong with them. Hindi nila alam kung saan sila papanig. Pro-Pilipino ka o pro-China ka? Yan lang, wala nang kasi ganito, wala na. Parang tinanong ka, answerable by yes or no. Ang dami mo pang explanation. I did not ask you to, after you answer the yes or no, elaborate your answer. No. Wala na. Diba? Parang sinabi, will you marry me? Yes or no? Yes, pero ganito. No, kasi ganito. Diba? Hindi na. Yes or no lang Yun lang ang tanong Ang sagot sa sa question is yes or no. It did not say you elaborate your answer. Ganon din yan pagdating sa election. Halimbawa, tatakbo siya. Ano po ang stance ninyo sa West Philippine Sea? Pro-Filipino o pro-China? Yun lang. Mamili lang siya. No more elaboration. Yun lang yan. Sa panahon ng ganito, saan kayo? Yan ang sabi ng DND. Hinihimok na lang po natin ang pagkakaisa ng ating bansa. Kung ayaw magbigay ng statement ni Sara, so be it.
nagbabantay naman ng mga tao. Marami naman siyang supporter. So be it. Ayaw magbigay ng statement ni Pangulong Duterte, so be it. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, tanungin ko kayo. Sino ang weak ngayon? Sino ang duwag? Sino ang traidor? Pupunitin niya yung 2016 arbitral ruling kasi papel lang yan. Kasi pag iginiit niya, babagsaan siya ng bomba. Naniwala ako dyan. Ayaw ko rin naman bagsakan tayo ng nuclear bomb. Bakit ngayon? Bakit si PBBM iginigiit niya ang arbitral ruling? Tignan niyo yung action niya doon. Pinaputol niya yung lubid. Hinagisan ba tayo ng nuclear bomb? Di po ba? Tama, mali. So, sino ang nagoyo? Ako. Maniwala ako kay Duterte. Sabi ko, sige, punutin mo na lang. Sunugin mo na lang. Noon yun, ha? Nung iginigiit ng mga dilaw yan. Nampihan ko si Duterte. Pero right now, nakikita ko paano ang pambubuli, pangbabastos, pangwawalang hiya ng mga China dyan sa West Philippine Sea sa mga kababayan nating Pilipino. Aantayin mo pa bang may mamatay pang mga Pilipino dyan? Dahil sa gawa ng Chinang bully? Kung di ka makapagbigay ng statement mo, then so be it. Ako, sasaluduhan ko yung mga magbibigay ng firm stand against this Chinese bully. Kung commendable yung Makabayan Black dahil doon sa sinabi nilang day, yung ganon, sige, commendable sila. On that point lang. Dahil kailangan natin ng suporta nila sa West Philippine Sea. Ganun lang po yun. Kung commendable yung action, so be it. Kung hindi, then we have to chastise them. Tama, mali. I'm not asking them what is their take. Hindi. Kung magbigay sila ng opinion that is positive to us, commendable. If that is negative to us, then so we have to despise them. Kailangan natin silang kastiguhin. Pilipino ka ba o China ka? Di ba? Ganon. Oh, eto. Aside from that, no? Pinatawag na rin po ang Chinese ambassador. Ayan, no? Chinese Ambassador Wang Zilian summoned to condemn China's recent West Philippine Sea Reckless Illegal Act, DND Chief Tudoro. Ayan, pinatawag na po siya. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Floro Cruz, had been instructed to convey the same to the Chinese Ministry of Foreign Affairs. Tignan nyo, pati pala dun sa foreign ministry nila sa China, yan, ganyan. Yan ang matapang. So, hindi takot ang Pangulo. Basta po sa kapakanan ng ating bansa, sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino, mangingisda dyan sa West Philippine Sea, at sinabi niyang walang ng square inch of land na maagaw sa atin, ganun din si PCG Gaban, walang 1 sentimetro na lupa maagaw sa atin, pinaninindigan nila. Kung ano man po ang interest natin sa China, so be it. Kung alisan nila tayo ng relationship, so be it. Di po ba? Marami pang bansang pwede tayong takbuhan, hindi lang sila. Di po ba? Pero kailangan nating manindigan. Sumama tayo sa panawagan ng Pangulo, sa panawagan ni DND Chief, sa panawagan ng security authorities. Manindigan tayo. Huwag tayong kumampi sa mga tsekwa. Dahil tayo po ang mawawalan. Paano pag pinamigay na lang natin yung West Philippine Sea? What will happen to us? Paano ang buhay ng mga mangingisda dyan? Sa huling-huli, ano nang sasabihin ng mga saling lahi natin? Pinabayaan nyo po kasi. Ganun ang sinasabi natin ngayon dun sa mga naunang mga administrasyon. Hinayaan nyo po kasi. At ganun din ang sasabihin sa atin ng mga saling lahi natin. Kung wala tayong firm stand dito, wala tayong gagawin, mawawalan tayo ng mga ari-arian. Di po ba? Tama man eh. Baka mawalan na tayo. Sabi pa nga ni Boyger, wala daw Filipino nation. Papayag ba kayo? Nabasa ko po yun. Sinasabi niya, walang Filipino nation. Just a bunch of what? Colonized people. Walang Filipino nation. So therefore, hindi siya Pilipino. Yang mga taong ganyan ang dapat tinatanggalan ng Filipino citizenship. Hindi ka namin kailangan. Yung mga taong nagsasalita ng against pa sa ating West Philippine Sea, hindi karapat dapat na tawaging Pilipino. Dahil ang ating gobyerno
ay patuloy na sinasabi na we have to assert our sovereign rights, we have to assert our sovereignty dyan sa West Philippine Sea. Pero itong mga to sinasabi kung ano-ano. Patuloy na paninira sa salahing Pilipino. They despise probably being a Filipino. So umalis na kayo sa Pilipinas. No? Ngayon, kung babatikusin nyo ako sa stance ko sa West Philippine Sea, so be it. Wala akong pakialam kung mag-unsub kayo. Pero ako, I stand with my president. I-assert ang ating soberanya, ang ating rights sa ating West Philippine Sea. Dahil kahit papano, no? Sakali man, itong mga salinlahi natin at nagwagi tayo dyan, anong sasabi nila? Because ipinaglaban yan. Hindi gumib up. Tayo ay isang kuto lamang pero lumaban sa higante. Yan po yan. Hindi yung lumaban, natalo tayo ng walang laban. Ganyan yung iba dyan. Talaga ay marami tayong kababayan na makapili, traidor. Paano? Nakikinabang sila sa China. O lalo na yung dating yung Pangulo. May building na nakapangalan sa nanay niya dyan. At may mga Pilipino po na nag-aaral dyan libre sa China. Basahin nyo yung article na pinakita ko dyan sa una kong vlog bago ito. Makikita nyo, kaya hindi nyo talaga maiiwasan, hindi natin mapipigilan na may mga kapwa Pilipino tayo na patuloy pang kumakampi sa mga bully na banyaga. Tulad ng China na kinakamkam ang ating exclusive economic zone dyan sa West Philippine Sea. Tama si Gibo. Tayo dapat ang nagpapatrolya dyan. Tayo dapat ang nakikinabang sa likas na yaman ng dagat na yan at walang iba. Kung gusto man nila, mabait naman tayo, pwede tayong makipag-friendly fishing sa kanila. Pwede tayong maki-cooperate sa kanila. Hindi naman tayo madamot na tulad nila. Di po ba? Kailan nagdamot ang Pilipinas? Mga refugees tinatanggap natin. Di ba? Kayo ba nagdamot na kayo? May nanghingi ng tulong sa inyo kung may kakayahan naman kayo? Di ba hindi? Ang nature ng Pilipino maanawain, mapagtanggap, mapagkumbaba. Pero this time, taas noo tayo. Yan ang sabi, di ba? Taas noo. Kahit kanino, maliit man lang tayo. Buti pa si Robin. Oh, Robin, commendable. Pumunta ka dyan. Pero too late to be a hero. Dapat pumunta ka, sumama ka dun sa Rory Mission. Matagal ko nang sinasabi sa vlog ko yan, mga kababayan. Na kung magro-Rory Mission, saan naman dyan sa Ayungin, sumama ka. Tignan mo si Teddy Boy. First hand account, nakita niya. No? Di sana, siguro itong si Robin sa akin lang opinion. Kung nagawa mo yun, Robin, siguro medyo na-repair mo yung image mo Yung bad image mo sa amin na kinastigo mo ang PCG. Na inaayunan mo pa itong banyagang Chekwa. Yan ang kalabaw mo. O sa susunod, makiano ka. Coordinate ka sa AFP sir. Lieutenant Colonel ka naman. O, di ba? Di ba mga kababayan? Lieutenant Colonel siya Pero yung pagpunta mo dyan, sige, commendable. Gusto mo siguro makita kung nasaan. Pero may nakita ka ba? Siguro in aid of legislation. Commendable yun, Robin Pero may batikos ka pa rin sa akin. Late ka na. Paano pa nakita yung actual? Diba? At sana, nagsuot ka na rin ng cape. No? Parang ikaw si Superman. Kaso dapat pinatanggal mo na rin yung bigote mo. Mukha kang Chekwa dyan. Baka nung nakita nila, uy, Chekwa yan, atin yan, papasukin. Pasensya naman, Senator Robin. Diba? Commendable, pero may banat pa ng konti. Next time, gayahin mo yung ginawa ni Teddy Boy. Tuwing may Rory Mission sa Ayungin, sumama ka. Sabihin mo kay Senate President, may Rory Mission, can I go? Sige, punta ka. Person account. Di ba? Papayag naman siguro dyan si Mig Subiri. Di po ba? Disclaimer ulit Hindi ko hinihiling lahat silang magbigay ng pahayag dyan sa West Philippine Sea. Kung gusto nila, that's their given right. Ang inaano ko lang, yung mga Chinese propagandists, tahimik po sila. Kung si Sara ayaw magbigay, si Duterte ayaw magbigay, yung mag-ama, so be it. People are
listing. People knows what your stance. Di po ba? Bakit sila? Leader sila. Di po ba? Nang siopaw naman. O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? No? At least, commendable po ang Pangulo. Sir, saludo. Galing mo talaga. DND Chief, saludo. PCG, Gaban, saludo. Tariela, Anyo, lahat po kayo dyan. Si Robin, Lobin, Bato, Sara, Duterte, wala pa eh. Wala pa. Hanggang dito lang kayo. Ano yung sabi nun? Neck ninyo. Si Lobin, Lobin. Mga ganon. Hindi pa gumaganon Lobin eh. Ano ang kalabaw mo ngayon, Robin? Ha? Karabaw o kalabaw? Pasensya naman po. No? Ay, shout out nga pala kay Madam Carcleya. Madam Carcleya, napanood ko yung replay ng live mo. Nanonood ka pala ng videos ko. Subscribe nyo po yan, no? Carcleya, Carclea. Gumagaling na po siyang maging political vlogger. Thumbs up, Madam Carcleya. You're good at it. Ubal po ako doon. Napapahiya po ako. Kaya replay na lang po ako. Ayoko namang ma-block ako doon sa live mo. Kaya sa replay na lang. Don't worry. Mag-komento na lang ako doon sa live mo. Ay, sa live mo, sa replay mo. Ang galing mo na ha. Believe ako dyan ha. Keep it up, Madam. Keep it up. God bless. So, kayo po, comment down below and hope to see you on our next vlog. Bye-bye. God bless.